Unang pumasok sa usapan ng issue tungkol sa Solar Energy Network na inuugnay kay Batangas 1st District Representative Leandro Levist. Tinawag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remula bilang isang uri ng e-ghost electricity dahil umano sa hindi pagtupad ng kumpanya sa inaasahang produksyon ng kuryente na bahagi ng mga pangakong kaugnay ng prangkisa nito. Ang konsepto ng e-ghost electricity ay inihambing sa mga proyektong pinondohan ngunit hindi umano nagbigay ng inaasahang resulta. Sa kaso ng enerhiya, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa isang negosyo, kundi tungkol sa inaasahang ambag nito sa supply ng kuryente ng bansa. Batay sa mga alegasyon na sinusuri ngayon, ang prangkisa na ibinigay sa solar firm ay may kasamang mga inaasahang kontribusyon sa produksyon ng renewable energy. Ang ganitong mga proyekto ay mahalaga dahil bahagi sila ng mas malawak na plano ng bansa upang magkaroon ng mas sapat at mas abot-kayang supply ng kuryente. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang kabiguan umano na makamit ang inaasahang output ay isang seryosong usapin dahil ang bawat proyektong may suporta o pahintulot mula sa pamahalaan ay may kasamang responsibilidad na tuparin ang mga obligasyon nito. Kasunod nito, inihayag ng Ombudsman ang pagsasailalim sa preliminary investigation ng mga reklamong may kaugnayan sa plunder, graft and corruption, at conflict of interest laban kay Representative Levist. Kasama rin sa mga reklamong ito ang iba pang personalidad na iniugnay sa usapin. Mahalagang tandaan na ang preliminary investigation ay bahagi pa lamang ng proseso. Hindi pa ito katumbas ng hatol o pagkakasala. Layunin lamang nito na malaman kung may sapat na batayan upang ituloy ang isang kaso sa korte. Ang bawat panig ay may karapatang magharap ng kanilang mga ebidensya at depensa. Ang ganitong mga kaso ay nagpapaalala sa kahalagahan ng transparency at pananagutan sa paggamit ng mga prangkisa, permit at iba pang kapangyarihang ipinagkakaloob ng gobyerno. Ang anumang proyekto na may epekto sa publiko ay kailangang masukat hindi lamang sa pangako kundi sa aktual na resulta. Samantala, isa pang malaking usapin ang lumitaw matapos magsalita si Vice President Sara Duterte tungkol sa kalagayan ng journalism sa Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa kanyang ama na si dating President Rodrigo Duterte sa The Hague, binigyang diin niya ang kanyang pananaw tungkol sa kalidad ng pamamahayag at ang paraan ng pag-uulat ng ilang media outlet. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may mga pagkakataon umano kung saan hindi na ilalahad ng buo ang konteksto ng kanyang mga pahayag na maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko. Dahil dito, binigyang halaga niya ang papel ng social media bilang isang lugar kung saan maaaring makita ng publiko ang iba't ibang pananaw at impormasyon. Gayunpaman, mahalagang bahagi ng isang malayang lipunan ang responsableng pamamahayag. Ang tungkulin ng media ay hindi lamang maghatid ng impormasyon, kundi tiyaking tama, balanse, at nakabatay sa katotohanan ang mga inilalabas na balita. Sa kabilang banda, may karapatan din ang mga opisyal at personalidad na magpahayag ng kanilang saloobin kapag naniniwala silang may maling interpretasyon o hindi kumpletong paglalahad ng kanilang mga sinabi. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagrespeto sa katotohanan, ebidensya, at propesyonal na pamantayan ng pamamahayag. Binigyang diin din ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng mga pagpapahalagang tulad ng bayanihan, disiplina, at pagiging matatag ng mga Pilipino. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng lipunan at teknolohiya, nananatiling mahalaga ang pagkakaroon ng responsableng mamamayan at institusyon. Sa huli, parehong ipinapakita ng dalawang usaping ito ang kahalagahan ng pananagutan. Sa sektor ng enerhiya, kinakailangan ang pagtupad sa mga obligasyon at malinaw na paggamit ng mga pribilehiyong ipinagkaloob ng pamahalaan. Sa larangan naman ng media, mahalaga ang katumpakan, integridad, at patas na paglalahad ng impormasyon. Ang tiwala ng publiko ay hindi basta nakukuha sa salita lamang. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng malinaw na aksyon, tamang proseso, at pananagutang ipinapakita ng mga taong may tungkulin sa lipunan.